Pagtagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanata 16, talata 5 hanggang 11. Papuri sa iyo, Panginoon. Ngunit kayo pupunta ako sa nagsubo sa akin, at wala may isa man sa inyo ang nagtatanong, saan ako pupunta? Ngayon, sinasabi ko sa inyo, lumalang ang gayong nalungkot. Subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo, pagkat hindi nakarito ang inyong patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusubo ko siya sa inyo. Pagdating niya sa kanyang katutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghahatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanila kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi sa inyong makikita, at ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinutulan ng mga pinuno ng sanlibutan ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ng aming Panginoon sa Kristo. Ay
Fill me with
levels of commitment. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Parang ang lungkot yata. Kumain na ba kayo? Pakihibati po ang katabi ng magandang gabi. Parang may umattend yata ng prayer meeting na magkagalit. Sige, sabi, taas po ang kamay ng mga husband. Taas si ate kaagad. Sige, husband po. Sige, sabihin po niyo kung ang katabi ay asawa. Kasi baka may lalaki yung katabi. Sige, kung asawa po ang katabi, titigan po sa mukha. At sabihin po ninyo habang tumatagal. O tinan mo, kilala na yung mga magkagalit o hindi nag-uusap. Sabihin mo habang tumatagal, lalo kang gumaganda. Plastic. Okay, sige po. Ang trabaho na ibinigay po sa akin ay levels of commitment. Okay. So, brother, ikaw na lang ba? Okay, sige. So, alam ko niya, bakit levels of commitment? Sa totoo lang, hindi naman kasi madali maglingkod sa Diyos. Amen? Pagka sinabi natin commitment, dalawa kasi yan eh. Sa buhay paglilingkod. Una, siyempre, susuriin natin. Ang commitment ko ba sa pagkaroon ng prayer meeting o ang commitment ko ba sa Voice of God community ay organizational commitment? Sabihin nga po natin, organizational. So, ano yung organizational commitment? Yung organizational commitment, nagsiserve lang po tayo according doon sa ating term of office. Be it in the ministry, kung ikaw yung head ng music, o kung ikaw ang head ng ibang ministries. So, kung hanggang saan lang yung taon na nakasulat doon sa Constitution and bylaws ng community, so hanggang doon lang yung term of office, hanggang doon din lang yung service. Maliwanag po? Amen? Organizational commitment. Wala namang masama doon, wala lang mali. Ang problema lang doon sa organizational commitment, what if hindi na ikaw yung mamumuno for the succeeding term? O ibig sabihin, o tapos na yung term mo. Ang nangyayari sa organizational commitment, hindi na rin sila nagpapatuloy dumalo ng prayer meeting. Amen? Kasi sasabihin nila, hindi na naman ako yung nailit eh. Ano pang silbi ko dyan? Tama, mali. At hindi mo na rin yan makikita sa mga activities. Bakit? Kasi ang commitment ay nakabase lamang sa organizational commitment. Maliwanag po. Pero hindi yun yung commitment na inaasahan sa atin ng Panginoon. More than the organizational commitment, ang inaasahan sa atin, lalong-lalo na kung bago pa lang tayo, matagal na tayong naglilingkod sa Panginoon, lalo na kung matagal na tayo naglilingkod, ay yung tinatawag natin spiritual commitment. Sabihin po natin spiritual commitment. At ano naman yung spiritual commitment? Yung spiritual commitment, yung kahit na wala kang pwesto, wala kang posisyon, masaya kang naglilingkod. Masaya kang dumadalo, andyan ka, present ka sa mga activities, kahit wala kang papel. At alam nyo, masaya doon. Tanong nyo, ano? Nagdadala ka pa ng merienda. Kahit hindi na ikaw ang leader. Amen? Bagamat hindi ka nakasama sa mga meeting, okay lang yun. Because we can serve the Lord in many ways. So pagka ganun ang ating mindset, well, we are stepping towards Christian maturity. Kaya alam mo, brother, question, pag matagal na ba sa community, masasabi mong mature o hindi lang? Minsan kung sino pa nga yung matagal, yung pa yung makulit. Kung sino yung tumanda, matigas ang ulo, ayaw sumunod. At ito yung worst, gusto nyo malaman? Kung sino pa yung mga namumuno, sila pa yung laging late. Huwag niyo akong tignan. Amen.
Totoo yan. Especially kung shepherd. Pag shepherd ako, siguro kailangan mag-review ng mga shepherd. Ang shepherd laging maaga. Tingnan yung biblical shepherding. Ang shepherd, siya yung nangunguna, nakasunod yung lamb. Nowhere in the planet Earth, sa isang marriage encounter community at paging sa charismatic, na pauunahin ng shepherd sa venue yung kanyang mga lambs. Mauna na kayo, maliliit kami ng shepherd mo. Hala! Diyos ko! Saan mo natutunan na ang shepherding set? Seminar ang pinuntahan mo, naliligaw ka yata. Tahimik ka. Oh, shepherd, naliligaw tayo. Kaya magulo ang ministry, magulo ang community, magulo ang mga shepherds. Amen. Siguro sanay kayo sa mga community speaker, no? Madi-disappoint kayo ngayon sa akin. Kasi ako nagsasabi ako ng totoo. Masakit pero may laman. Masakit pero may pagbabago. Tingnan mo yung mga members na ayaw magbago. Huwag yung tatanggalin. Kasi kusa silang mawawala. Kami sa community namin, yan, kapitbahay lang tayo, LPH lang kami. Sa MA community namin, hindi kami nagtatanggal kasi alam namin, ang prutas na bulok ay kusang nalalaglag. Kaya kung hindi maayos yung daan ng paglilingkod natin, hindi tayo magtatagal dito, kapatid. Kaya yung mga hindi nagtagal, huwag nyo nang pabalikin. Parang awa nyo na. Entitlement ang dala-dala niyan. Hayaan nyo sila ang bumalik. Kasi pag sila ang bumalik, may na-realize na sila. Pero yung aamuin mo, pupuntahan mo sa bahay, balik na kayo, ay wag na wag yung gagawin yan. Hindi yan ang standard ni Lord. Pero mo tinanggal ni Lord, pababalikin mo. Lord. Obvious ba yung tinanggal na nga, inawala na nga, ay discernment kapatid. Tingnan nga po kung paano katabi. Sabihin mo sa katabi, buti na lang hindi tayo yun. Sige, sabihin mo sa katabi mo, buti na lang hindi tayo nalilate. Amen po. Maliwanag po ba? O, next slide na po tayo. Basahin po natin itong reflection na to. We are called to serve. Sige po. According to our calling and not according to our convenience. Kapatid, diretsahan po tayo, hindi ka makakakit ng kaharian ng langit, sayang lang yung pagod mo dito kung hindi ka marunong magpasan ng krus. Hindi ko tayo lalagay. Lalong-lalo na hindi naman tayo nagbabago. Ang paglilingkod sa Panginoon, parang hagdanan po yan. From membership, unang stage to service. Service, magsiserve ka na, magiging member ka ng ministry. Membership, service, leadership, shepherding, eldership. 5 yan. Kaya yung mga elders, mga masasayang naglilingkod na yan, yan yung mga hinog sa karanasan. Amen? Yan yung talagang pag kinausap mo, mabibless ka kasi yung mga presence nila nakaka-bless. Amen po. Pamaliwanag po we serve according to our calling. Anong sabi sa Ebanghelyo ni San Juan? Hindi kayo ang pumili sa akin. Yan chapter 15. Ako ang pumili sa inyo. Bakit, Lord? Upang kayo ay mamunga, number 1.
Number 2, manatili ang iyong bunga. And number 3, pag tayo ay namumunga, anumang bagay na hilingin natin, ipagkakaloob. Kasi ikaw ay lumalago, namumunga. Kaya minsan, may struggle tayo sa prayer. Lord, nagsiserve naman kami, pray kami ng pray, pero bakit hindi mo binibigay? Balikan lang natin. Ibinibigay ang hinihingi in two conditions. Pag lumalago at namumunga. Saan ka lalago? Una, sa kababaang loob. Ang sarap mag-serve pagka meron tayong kababaang loob. Amen. May mga greeters. Ano yung kababaang loob sa paglilingkod? Ang lalapitan mo, hindi yung kakilala mo. Ang lalapitan mo yung mga bago. Ang aalagaan mo yung mga bagong member. Walang seniority complex. O ipaparamdam natin sa kanila na tayo matagal na, sila bago pa. They should learn a lot from us. No. Preaching is more powerful with actions, not only in words. Amen po. Pangalawa, lalago at mamumunga sa kagandahang loob. Amen. Yung talagang nakita sa iyo na sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, kalapapala. Ang sarap kasama ng mga taong gano'n sa outing o outreach. Amen? Ay, baba muna tayo, bakit kain tayo? Naku, doon ako sa, pagka gano'n ang elder, doon ako sa sasakyan niya sumasakay. Dahil magugutumin din ako. Amen po. Hindi yung may isasama ka, daming konting, malakas pa aircon, doon ba sa pupuntahan natin, maganda pa, may tubig ba, may hot water pa. Pagka gano'n yung kasama mo sa sasakyan, ilag-ilag muna. Hindi ka mag-i-enjoy kaya, maiinis mo. Amen? May mga gano'n, may mga taong ambigan talaga kasama. Tapos kung kailan kayo nasa sasakyan, ang pag-uusapan, chismis. Seryoso. Kaya pag lumabas na sa mga wala na, puspos na ng masamang espiritu lahat. Ang bigat-bigat. Amen? Sige, kalapitin po ang katabi at sabihin, buti na lang wala dito nun. Amen po ba? O, next slide na po tayo. Okay. Bilang palimula, we offer our service in our ministry to show our love for God. Amen po ba? Peter, in his first letter, reminds us that we should use our charism or gifts for the good of the community. Kaya nga volunteer ang paglilingkod. Wala naman tayong bayad dyan eh. Ikaw pa nga mag-donate. Amen po? O, palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin sa katabi ng congratulations. O, ano pa sabi nito? However, our service offered to God requires commitment. We serve because we see what we can do for our brothers and sisters. We do not serve according to our own convenience, but according to how God called each and every one of us. Yun ang maganda doon. Tumutugon ka doon sa... Brother, anong kwento? Okay? O, sabi ni Jesus, ang nakikinig ang tupa sa tinig ng mabuting pastor. And that is the calling. Amen? Okay, next slide na po tayo. Okay. Sabi po sa 1 Peter 4:9-11, yan yung ating pinaka-foundation scripture. Offer hospitality to one another without grumbling. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. Tingnan natin sa Tagalog. Next slide po tayo. Okay, ang sabi, buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan
at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa inyong loob. Sandali lang ha, hindi literal na tahanan yan. Amen? O, ang tahanan ginagamit dyan o binabanggit, pwedeng ministry, pwedeng community, at pwede rin ang ating puso at kalooban. At ito ay tinitingnan sa liwanag ng paglilingkod sa Diyos at sa liwanag ng commitment. So, anong ibig sabihin nun? Pagbubukas. Kasi pag tayo ay open, edi maganda ang takbo. Pero pag tayo ay close-minded, tingnan nyo, hindi natatapos ang meeting. Maski sa GC, may nagli-lead the group. Tapos sasabihin mo, bakit puro sin lang kayo? Hindi kayo mag-comment. Hala, hindi mo ba naisip kaya sinisin na lang yung message mo? Kasi gumawa na sila ng sariling GC na hindi ka kasama. Pareho ang pag-usapan. O ang bruha, o nag-message na naman. Nagmamaldita. Amen? O, sige, hawakan sa kamay ang katabi. Sabihin mo, buti na lang, walang lead the group dito. Amen po? O, buksan at ano pang sinasabi rito. Okay? Gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Bilang mga mabubuting katiwala, sino yon tayo? Sa iba't ibang ministry ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa. So, well, by the way, ilang ministry ko ba meron kayo sa kasalukuyan? Music, ano pa? Intercessory. Service. Eating ministry, meron ba? Baka merong Shopee, okay? So, ibig sabihin, whatever ministry do we belong, gagamitin natin ang ating charism, ang ating impluensya sa kapakinabangan ng lahat. In one word, brother, sakripisyo. Kaya maaga ka na ha. Kami, walang problema sa amin, yung grupo namin. Grupo nga namin, kagagaling lang namin ng Isabela. Hindi naman namin alam na yung bibigyan pala namin ng CLSS, yung mga Thunderbolts. Inakabata ka na 60, puro babae ito. Pwede nung nagkaroon kami ng orientation, ando dun yung tangkulin, hindi naman nila maikabit. Ando doon yung quarter. Sino magtatrabaho? Doon, tatlo kaming lalaki. Kami ang bisita, kami ang guest, kami preacher, kami rin ang gumawa. Issue ba sa amin yun? Hindi. Doon naman kami galing sa service. Amen? O si Brother Francis, tuwan-tuwa naman yung mga Thunderbolts. Amen? Sabi na po, buti na lang nandiyan kayo. Alam naman si Malong-Malong. Siyempre po kami, hindi lang pang preaching, all around pa. O di masaya. Ganun talaga ako pag maaga po ako sa venue at nakita ko yung mga monoblock hindi pa nakaayos. Ako na nag-aayos. May ambag ka man lang. Amen? O, nakakaya naman sa iyo, brother, ayos na, okay lang yun. Ganun talaga. Kailangan naman mag-antayan tayo rito. Kung may magagawa, gawin mo. Kasi, pag alam mo may magagawa kang tama at mabuti at hindi mo naman ginagawa, that is the sin of omission. Kaya maraming panigin. Ba't di mo inayos? Ba't ako? Di naman ko in charge pa yung service. Masalanan pa lang sila. Wala sila pag-ayos pa. Sabi ko sa katabi ko, tingnan lang walang ganun sa voice doctor. Sige, sabi mo, buti na lang mababait tayo. Sabi mo, walang pasaway dito.
Amen. Mabuhay. Nabibless po ba kayo? Nagagalit na po kayo sa akin. Amen. Oo. Kasi nung natatandaan ko, yung huling ko dito last year, see you next year ulit, 22. This is maliwanag po. Amen po. Tapusin natin yung pagbasa, ha? Anong sabi rito? Okay? Ang nangangaral ay dapat salitanan ko. Ayan na naman. Brother, kayo lang ba yan? Ay hindi. Mga presenting couples din. Pag kayo yung mga reunion, o dapat rooted tayo sa Word of God. Kaya ako ina-advise ko, okay, pagka nasa gawain ng Panginoon, don't discuss politics kasi baka magtaway-away. Hindi yan political arena, so don't discuss politics. Huwag mag-uusap ng mga bagay na magiging sanhi para magkabahagi. Ang pag-usapan ay ang salita ng Diyos para lahat ay pinagbubuklod ng pagkakaisa. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan. At maraming nabibless because we are committed not only in words, but we commit ourselves by our actions. Actions can bless people. Because action speaks louder than words. Sige, sabihin sa katabi, congratulations, ikaw yun. Parang hindi yan. Sige, palakpakan natin ang Diyos. Next na po tayo. Okay, 1 Peter 4:7-11. So ano po nang gagawin natin? Ang sabi nito, be hospitable to one another without complaining. Bakit bumibigat ba ang trabaho sa isang ministry? Because of the word complain. Next slide po tayo. Ano ba nagagawa ng complaint versus commitment? Complaint plays a big role in our service. We deal not only with a single task. Yung trabaho, hindi lang naman isa lang yan but with a bunch of activities. Okay, maraming trabaho. Not to mention, may trabaho ka pa sa opisina. Okay, may trabaho pa tayong iba. Okay, ano pa? Sa pamilya. At marami pang iba. Moreover, our activities are just a part of our task. We also consider a bunch of attitude. So, hindi lang tinatrabaho mo yung mga dapat gawin, hinahandle mo pa yung iba't ibang pag-uugali ng mga members. Lalong-lalo na, di nang mawawala sa isang ministry yung inggit. Amen? Paano malalaman na inggit may bumubulong sa'yo? Sister, ba't gano'n si sister? Bakit ano naman? Kasi ano ako may napapansin sa kanya. Iba-iba na ba? Ang yabang mo. Kumibag mo yung pakialamanan mo kaya. Kung kita mo si sister ko, nagpakulay na naman ang buhok, hindi na naman bagay. Diyos. Amen. Ay, naku. At ituloy mga ganun. Iisipin mo pa rin kung ikaw ang leader ng community. Attitudinal problem ang tawag doon. Ito ay may pinanggagalingan, different cultural backgrounds. Therefore, it will take a lot of patience to deal with them all. Amen. Kapag leader ka talagang harapin niya. You can do it alone. You need the strength of Christ. Philippians 4:13. Ano ang sabi? I can do all things through Christ who strengthens me. Brother, paano yun? Laliman mo ang panalangin at ang silence. Doon tayo magtutuloy. Gamitin yung opportunity, ba? Paglalaba o paglilinis. Di ba, mag-isap lang naman doon. Gamitin mo yun. Sabi nga ni Teresa of Avila, ora et labora, my work is my prayer. Pag naglalaba ka, mag-usap ka sa Lord. Paglilay-lilay. But at least meron kang connection.
While you are working, you are talking to God. Hindi mo mamamalayan, tapos ka na sa ginagawa mo. Pero yung complaint, pag maglalaba ka, tapos yung mukha mo nakagano na. Magsipag-base kayo para kayong may katulong dito sa bahay. Amen. Eh di, pagod ka na, masama ka loob mo, inuubo ka na. O may prayer meeting. Kasama pakiramdam ko. Wala na. Apektado na ang buhay pag-ibig ko. Amen po ba? Tingnan nga po ang mukha ng mga katabi. Sige, sabihin mo sa katabi, uli-uli. Ka na magreklamo. Ikaw din naman ang gagawa. Amen? O, palakpakan nga natin ang Diyos. O, next na po tayo. O, number 1, pakibasa po sabay-sabay. Tingnan ng katabi. Sabihin mo, avoid reclamation. Ano yung reclamation? Reklamo. Okay. Next na po tayo. Okay. May principle tayo rito, ha? Basahin nga po natin. Sabay-sabay po. Complaint makes our service heavier, while patience make our service lighter. Di ba? Amen. Kino pagkamapapasensya mo, no? Sis, kailangan natin, okay lang. Tulungan kita. Okay, thank you. Amen. Ang sarap ng buwan. Alam niyo, pag meron tayong kumpenyo, tapos maganda yung pinag-uusapan, hindi niyo namamalayan tapos ang trabaho. At sasabi mo, thank you, Lord. Laging gano'n. Amen? Hindi yung pag binigay sa'yo, nakasimangot ka. Wala naman ang ginagawa. So, pagkakaya ko, wala naman ginagawa. Tapos, naman talaga, wala naman ginagawa. Kakatakitan yung mga matindang practice, ito na dapat visit ka. Amen po. Buti na lang walang ganun sa inyo. Praise the Lord. Next na po tayo. Pakipindot po, kuya. Number 2, use your gift according to its purpose. Tatandaan natin kung tayo ay leader o head ng ministry, always go with the purpose. Laging may layunin dyan. No? At stick to the purpose. Kung meeting. Mag-schedule kayo ng, ito suggestion ko lang, mag-schedule kayo ng ibang time for drinking. Pero don't combine the two. Amen? Kasi paggawain sa Panginoon, gawain sa Panginoon yan. Hindi naman Panginoon, bakit minsan hindi nagpapadala? Unknowingly. Kasi nawawala sa purpose. Ay, practice ng music meeting. Practice kayo. Pero huwag yung ihalo, hindi ko sinasabi kayo, example ko lang. Huwag yung ihalo yung after practice drinking. Hindi. Kasi ministry yan eh. Ministry sa grabe kasi. Hindi, pagkatapos nag-practice yan, kumanta ng mga spiritual songs, ang ending, mga laman. Bukas sa akin natin. Ano yung power of it? Lord, I come to you. Amen po. Hindi lang drinking yan, yung chismis mo, hindi sama doon. Basta may meeting sa Diyos. Pag-adjourn. O pag mag-chichismisan, hindi naman maiwasan yan, huwag mo itakaw-magsis, ano tayo? Coffee, yun, at least doon ay mag-chismisan. Nakakarami pa kayo ng kape. Amen? Nasa purpose kasi yan, ano sabi nito? There's no permanent in our services in the ministry. We are all God's steward, and God wants to use our gift according to His manifold grace. Umaayon ang gawain sa grasya ng Diyos.
Meaning, we do not short-change out. Nako, mahalaga yan. Baka mamaya, dalian na natin kasi may gagawin kang iba. Kundi, tinitipid ko na si Lord, ay nako, usapin niya ng mahal at saka mura. Diba? Kaya pag sinabing mahal, kasi minamahal. Pero pagka minumura ka na, iba na tingin sa'yo. Sino-shortchange ka pagdating sa... kami, natutunan namin, after pandemic, baka kaya tayo pinahinto. Kasi hindi nyo, lagi nagmamadali. Kaya nga kami, as much as possible, yung team namin, talk, stay. Yun ang principle namin. Pag sinagutan namin ng isang seminar, we stay from the beginning to the end. Kasi yun ang purpose. Hindi talk alis kasi may hahabulin ka pang iba. Di ba compromise na yung topic mo rito? At ang nasa isip ko na yung pupuntahan mong susunod. At pagdating mo doon, ganun din. Kasi meron ka namang hahabulin. Ang tanong doon, ano ba kasi yung hinahabol mo? Siyempre, hindi ko masasagot yun. Kanya-kanyang ano yun. Pasan sa amin, we do not shortchange. And that is commitment. Yun ang commitment. Ang commitment din nakuha sa magaling mag-talk. Maraming mga speakers magagaling. Amen? Pero ang committed, nakita mo, tumutulong yan mag-build. Kaya nga kami, hindi naman din lahat pinupuntahan namin. Kasi pag nakita naman namin wala rin paglago, anong ginagawa namin doon? Kaya ang advocacy namin, babahagi ko lang sa inyo, okay lang po, amen? Sa mga pinupuntahan namin, itaas ang quality ng prayer meeting kasi bumababa na ang quality, bumababa ang pagtingin. Kaya nga marami nag-a-absent eh. Meron pang pag-attend, pabungit-bungit. Of course, siyempre, iba yung mga may sakit na o may senior, iba yun, hindi yun. Amen? Ibig sabihin yung sistema. Ang mga seminars, itaas din natin para dinadayo yan. Kaya nga ako tuwang-tuwa, nag-picture na ako, nagtutulog pa sa brother, sa mga ano, kasi naka-aircon tayo. Amen? Nakakatuwa. Samantalang dati, walang tao doon. Tapos parang kalahati pa lang yata. Amen? Oh, sige, sabihin sa katabi, congratulations. Sabi mo, hawakan mo sa kamay, sabi mo, dadami pa tayo. Okay, yan ang sabi rito. We give to God what is due to Him. Do not be afraid to give it back to God. For God never abandoned those who are serving Him. Matthew chapter 7 verse 2. Ang panukat sa commitment na ginamit mo ay siya rin panukat na gagamitin sa iyo ng Diyos. Amen? Sige, sabihin sa katabi. O, pag lagi tayong maaga, mauuna tayo sa biyaya. O, amen? O, palakpakan natin ang Diyos. O, next na po tayo. O, ano ang sabi? As each one has received a special gift, employ it, serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Hindi nasasayang kapatid ang paglilingkod mo. Kasi ano bang paglilingkod? Malaki o maliit, may grasya ka, matatanggap. Amen? Sige, sabihin sa katabi, mamili. Grasya, disgrasya. Grasya. Okay, next. Ano yung principle? Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Amen! O, if we give to God our best, tinan mo si Lord, ang isusukli niya. Hindi mo pa hinihingi, kapatid, ibinibigay na. Amen? Okay, next na po tayo. Number 3, commitment. This verse tells about our levels of commitment.
Commitment means, how do we define commitment? We put our own words into our own actions. Yun ang commitment. Ang makaka-relate yan, syempre mga misis. Tas nga kamay ko ng mga misis. Hindi ba? Naniniwala ka ba na I love you, tapos sabi lang. Sino nakatanggap po rito ng tumatanggap ng bulaklak every Valentine's? I love you lang, di ba? Happy Valentine's, darling, I love you. Bati lang. Ganito na lang ang gawin nyo. Mag-ipon na lang po kayo. Total, malapit lang naman ang SM dyan. I-date nyo na lang ang sarili nyo. Bumili ka ng magkape-kape ka, manood ka ng sili, bumili ka ng bulaklak ng para sa'yo. Amen? O, para pag-uwi mo, yan saya-saya mo. Kaganon-ganon ka pa. Wow! Yung sabi na misa mo, sa kagaling, Valentine's, di ba? O, di nakipag-date. Ayan, no? O, may nagbigay sa akin ng flower. Amen. Ayaw mo kong bigyan, ibigay ko ng para sa sarili. Isang beses lang sa isang taon, kinibig. Kaya alam nyo, minsan ang obstacle natin. Kasi marami pa kami, hindi na yan ang priority namin. Marami pa kami babayaran. Well, okay lang. Kung dumbaga kayo masaya, kung magagawa natin. Anyway, pag namatay naman kami, marami namang bulak-bulak. Amen po ba? Parang ngiti nyo iba eh. Parang sabi nila, brother, ayun namin ang bulaklak cash. Masaya kami sa cash. Pwede rin naman, i-cash na lang. Okay, ito basahin natin ha. Matthew 5:33-37. Again, you have heard that it was said, to those of ancient time, you shall not swear falsely, huwag kang mangangako, but carry out the vows you have made to the Lord. Yan. Ito pinapaalala lang sa atin, baka di ba minsan may mga commitment tayo sa community. Pinapaalala lang na huwag nating babaliin yun, patuloy nating susundin yung ating mga commitment na sinumpaan sa Diyos. But I say to you, do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is His footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by your head, for you cannot make one hair white or black. Let your word be yes or no. Anything more than this comes from the evil one. Commitment is more on actions. Di ba? Nabibless po ba kayo? Sa isang taon na naman siguro ang balik ko dito. Okay, sige po. Next na po tayo. 1 Peter 4:11. Ano ang sabi? Reach out yan eh. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay ang Diyos ang mapapapurihan. At pag ang Diyos ang napapurihan, nakububukas mo ang biyaya ng pagpapala, ibubuhos sa iyo. Dahil napaparangalan siya dahil sa magandang ginagawa mo. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Next na po tayo. Malapit na tayo matapos. Commitment. We all have a choice to accept the position in our ministry. Choice yan. When we accept such position, remember that we commit ourselves not to our leaders. I agree naman ako doon. Amen? Not to our members, but to God who called us to serve Him. Our accountability is not to anyone else. Yung pananagutan natin, hindi naman yung kahit kanino. Sa Diyos tayo mananagot. Who sees all things,
knows all things, and will do all things for us. Kaya makita mo yung mga masisipag, yung mga masasaya lang, yung naabot na mo yung stage to the joy of serving the Lord. O tingnan mo, hindi na issue sa kanila kung madami o konti, malayo o malapit. Sila ang concern nila, masaya. Naglilingkod at nakaka-bless sila ng tao. Amen po? Sana maabot din natin yun. Okay? Next na po tayo. Okay. Basahin po natin ang principle na to. Maganda. And that is our commitment to God. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Kanya at ibibigay niya ang para sa iyo, siksik, liglig, umaakaw. Kaya huwag mo tayo magpapaliman ng prayer meeting. If I may suggest, yung mga hindi pa po na nag-EMA na kaibigan ninyo, yayain nyo. Pwede naman yun, di ba? Yayain nyo rito para hindi na rin nahihirapan yung susunod na magpapaklase. Kung meron man silang marirecruit, o di karagdagan yun sa community. Amen? Isishare na ipapahagi natin ang biyaya ng Panginoon. Dako ang issue ko, ayaw kasi magkulang. Kasi pag tinawag na tayo ni Lord, may question and answer kasi yan. Tingnan niyo, sunod-sunod na yung mga namamatay. Pilita Corrales. After 1 week, puro singer eh. Nora Honor. Pagkatapos, Haji Alejandro. Pagkatapos, Ricky Davao. Kanina, Freddy Aguilar. Amen? Sige, sabihin sa katabi, huwag ka mag-alala. Magtatagal ka pa. Amen po? Okay, next na po tayo. To conclude, yan, no? Committed marks of a true Christian. Ano sabi? When we come to serve the Lord, we respond, tayo tumutugon, according to our calling and not according to our convenience. Sa gospel na ito, Matthew chapter 21, 28 to 32, ito ay isang kwento ng isang tatay na inutusan niya ang kanyang dalawang anak. Sabi niya sa panganay, pumunta ka sa bukid. Sabi niya, hindi ako pwede. Pumunta siya sa bunso at sinabi, pumunta ka sa bukid. Yes, bossing, ngayon din. But later, napag-isip-isip ng panganay na change slide na tayo po. Okay? Napag-isip-isip ng panganay na teka, mali yata ako Dapat pala sinusunod ko yung utos ng tatay ko. At siya ay nagpunta. Samantalang yung bunso na nag-oo, hindi naman nagpunta. So tinatanong dito, nasaan yung commitment? So ang conclusion ay simple lang naman. Ang commitment natin, unang-una sa Diyos, at ang commitment natin ay hindi sa pamamagitan lamang ng salita, kung hindi sa gawa. Kasi kung ito'y sa pamamagitan lamang ng salita at kulang sa gawa, ang tawag doon ay lip service. Sabihin nga po natin, lip service. Service naman, pero lip na lang. Nasa dito lang, wala siya sa gawa. Amen? At sana kung ngayong gabing ito ay patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at sana ko nabuksan mo ang ating puso't isipan na tayo ay maglingkod ng may katapatan, kababaang loob, kagalakan at pag-ibig sa Diyos at sa ministry na ating pinaglilingkuran. Amen? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at maraming salamat. Ay,
Itaas po natin ang ating mga kamay, Panginoon. I-bless mo po ang ating mga alay na ito. Naway magamit namin ito sa aming mga activity, sa aming community, Panginoon, lalong-lalo po sa mga paklase namin, Panginoon. Lord God, i-bless mo po, Panginoon, upang sa ganon, mas madami pa po, Panginoon. Lord God, salamat din po sa speaker na yung pinadala sa gabi ito. Naway maging marami po kami natutunan, Panginoon, at magamit namin ito sa aming pamumuhay at mas lalong lumalim pa po ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord God, i-bless mo po ang lahat na nandito, Panginoon, upang sa ganon, sa susunod na aming prayer meeting ay mas madami pa po kami at mas madami pa po kami maibigay sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa lahat po na nandito, Panginoon, at gabayan mo po kami sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. Naway, ilayin niyo po kami sa anumang kapamahal, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot galangin sa iyong pagkagusto, pangalan ng Jesus. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us This day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Tayong lahat, glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin ulit ang Panginoon sa kapag-upayanan ng ating prayer meeting ngayong gabi ito. At maraming salamat po kay Brother Ariel Agsalud sa maganda po ninyong mensahe para sa amin, lalong-lalo na po sa mga bago at katulad din namin na matatagal na rin po naglilingkod. Salamat po sa mga reminders. Thank you po. May ilan lang po ulit tayong mga announcement. Salamat po pala sa St. Andrew and St. Joseph Group. Ano po yun? Next week po, Thanksgiving Mass po tayo. Next Tuesday. Sa Friday po, May 30, meron po tayong formation talk. Sana po makadalo tayo. Si Father Reverend Ray Hector Paglinawan po ang ating speaker. Ang topic po ay Role of the Holy Spirit to our everyday life. Yan po. Sana po maka-attend po tayo. Again, reminders po sa ating 5780 ng ating parokya. Sana po, malapit na po kasi ang August, deadline na po yun. So, marami na po kaming nakulit. Sana tuloy-tuloy pa hanggang August. Dahil po, medyo short po tayo doon, kaya meron pong fundraising pa rin in support po dun sa 5780 na dinner and dance for a cause po sa June 27 po yun. So, support po natin ulit ang parokya. Medyo mahal lang po ng konti ang ticket, 2,000 per ticket po. So, yun po. Sana for Rasal Group po, may mga bibigyan po ako. Or i-approach lang po kami. Pag Sunday po, meron po tayo dito sa simbahan. Tapos by September din po, meron pa rin po ulit tayong Paris anniversary. Magkakaroon din po ng Mr. and Miss Tito Santo Cristo. So magkakaroon po ng candidate ang ating community. Tapos ang partner po natin ay isang kawan. So ages 8 to 12 years old po. So kung meron po tayong
baka po mamaya may mga pupunta po ulit. Tapos, ang reunion po ng batch every 16 sa June 6 po ng 6 p.m. sa barangay po, 3rd floor. So, invited din po tayo doon. And then, July 12 to 13 po ang ating Life in the Spirit Seminar. So, sa Claret Seminar po yun. And then, August 9, Voice of God, Catholic Community, 24th anniversary. So, yun po. For further announcement po kung saan natin gagawin. And then, ang GSS naman po, August 23 to 24 po. About po naman sa ating BOGCC polo shirt, kung pwede po for Rasal Group na lang po yung mga sizes para ma-order na po natin, para magamit po natin sa LSS natin. So yung sizes and kung ilan po yung for Rasal Group para mag-order na po ni Brad po. Yun po. Yun sa fund po natin, di ba sabi ko last week, meron na po report si Sister Tess. Di ba sabi po natin, ang bait talaga ni Lord dahil na-reach natin yung ating goal na 200,000 noong weekend seminar na talagang walang imposible pag si Lord ang pumilo sa atin. Dahil na-reach po natin yung 200 plus na yun. So, ang ginastos po natin ay more or less parang ano yan? 187 po. Pero meron pa po tayong natira na 100 po. Praise the Lord. Ito ba, no? More than pa sa in-expect natin. Kaya pag si Lord po ang nanguna sa atin, talaga yung biyaya ay siksik-liglig na tumama. Thank you po sa bawat isa talaga na sumuporta, nagtulong-tulong ng time, talent, and treasure. Salamat po sa bawat isa at saka sa mga approach po natin.